Welcome sa EE Lectures. Ngayon, nasa episode 18 na tayo ng AC Machines. So, nangyari, in-upload ko to ng maaga, no? Bali, itong episode na to, actually, dapat after siya ng induction motor. Pero due to demands, ayan, in-upload na natin siya ng maaga. So, for this episode, ang discussion na natin is yung general principle sa alternator. So kahit papano madali na yung discussion dito kasi 'di ba, yung way ng pag-produce ng voltage is same lang dun sa DC generator dun sa alternator. Ang pinakaiba nga lang nila is yung construction, lalo na kung yung generator mo is 3-phase na compare sa single phase. Eh 'di ba yung sa generation ng voltage ng DC machine, naging DC lang siya because of commutator. So kung tatanggalin mo yung commutator dun, di AC yung na-produce nun, di ba? So, sa basic principle, yung AC generator or yung alternator, nag-ooperate sila sa same fundamental principles ng electromagnetic induction as DC generator. So, nagko-consist sila ng armature winding and a magnetic field. Ang pinagkaiba nga lang nung dalawa sa DC generator, nakita naman natin, di ba? Yung armature yung umiikot na kung saan yung field system natin is stationary. Pagdating naman dito sa alternator, reverse. Yung field magnet yung umiikot, tapos yung armature naman is yung stationary. So kung naalala ninyo no, kung paano natin dinemonstrate yung pag-produce ng AC voltage dun sa circuits 2, ang example na ginamit natin dun is yung magnetic field yung umiikot. Tapos yung armature conductor, siya yung fix. Okay, so bali, ganun yung nangyari. So dito lalabas etong stator side. So yung nandito, 'di ba? Ayan, yung stator side na 'yan. Siya na si armature. Okay? Ito yung medyo mag-a-adjust ka na onte, no? Kasi sa DC machine halos na pag-i-interchange mo yung term na armature tsaka rotor. Ngayon si armature ay stator na. Pagdating dun sa mga alternator natin. Pagkatapos si rotor, si field na siya. Okay? So, tandaan, yung field natin, dapat kung ano yung North Pole, yun ang North Pole. Kung anong South Pole, yun yung South Pole. Kaya kailangan, yung supply na naibibigay dun sa rotating magnetic field natin na umiikot is dapat DC current yan. Para yung polarities ng North Pole at South Pole, hindi nag-iiba. So, ngayon, panoorin natin yung video doon sa YouTube page ng Lessix, no, para makita natin yan. So, ito na siya. Sana nga lang wag tayo ma-copyright, no. Mahirap na. Okay, so dito muna. So, diba, alternator. Tapos, kapag binuksan yan, okay, so yung rotor, ito yung field magnet mo. Tapos, yung armature, siya na yung stator, yung nakahinto. Okay? So, kailangan magkaroon to ng DC supply. So, depende na lang kung paano mo ibibigay yung DC supply dyan. So, yung isang ginagawa is naka-intercouple siya with DC generator. So, yung DC generator, di ba, magpuproduce ng DC voltage or DC current. Na kung saan yung slip ring, na kung saan nakakabit yung brush, di ba, itatransfer niya yung current doon, papunta doon sa stator windings. Na kung saan para magkaroon yan ng magnetic field na fix yung polarity. Okay, so bali ganyan yung sa operation niya. So kung paano nagkakaroon ng supply yung rotating magnetic field dun sa alternator natin. Bali ganun siya. So ayan, bali ibibigay ko na lang yung link nitong video na to para mapanood nyo yung parang pinaka buo niya kung paano nagwo-work yung isang alternator. Pero similar pa rin sa ano yan, DC generator, kung saan yung pinaka ginagawa mo is cutting off magnetic fluxes. So ayun, bali yung difference between DC. Sa DC yung nagro-rotate is yung armature. Sa alternator naman yung nagro-rotate is yung field. Ngayon, punta naman tayo sa advantages, no, na in-offer ng stationary armature. So yung output current natin can be led directly from the fixed terminal on the stator. Kasi nga hindi naman na siya nanggagaling doon sa yung rotating part na kung saan kailangan mo ng brush, di ba? Yung ginagawa ng brush natin ngayon, iba.
nagbibigay siya ng current para dun sa magnetic field intensity nun. Pero in case dun sa output, hindi na siya magpapass dun sa brush contact drop. So, rekta na kagad siya. So, mas madali i-insulate yung stationary armature since hindi naman siya rotating part, diba? So, wala kang problema dun. Tapos, yung sliding contacts, yung sa slip rings, madali lang i-transfer yung low voltage, low power DC field circuit. So, yun, diba? May alternator ka na, meron ka pang DC generator. Pero yung trabaho ng DC generator doon is mag-provide ng supply para dun sa magnetic field mo. Tapos, yung armature windings can be more easily braced to prevent deformation. Kasi nga, mas madali, nandun na lang siya sa stator hindi na siya umiikot, diba? Which could be produced by mechanical stresses. So, ayun, nasa-set up sa result ng short circuit current and high centrifugal forces brought into play. Kung rotate yung armature windings mo, pero hindi na nga stationary na siya. So, nawawala na yung mga problem na yun. So, pagdating do sa rotor type natin, meron tayong dalawang uri ng rotor type para sa alternator. Yung isa is para sa high speed, which is smooth cylindrical. So, ito high speed. Kita naman dyan sa figure. At yung salient pole naman is para sa low speed. So, in terms sa power plant application, yung mga steam natin or yung mga thermal power plant, high steam, ito yung ginagamit nila, yung mga smooth cylindrical type. Na kung saan naman, yung mga diesel power plant natin or yung mga gas type, ang ginagamit is yung salient pole para dun sa low speed. So, in terms dun sa physical appearance nila, makikita natin yung smooth cylindrical, malaki yung axial length niya, mahaba siya. And yung salient pole naman, punggok. Okay? Tapos, pagdating naman sa operation, ayan, 1,200 RPM pataas, yung mga smooth cylindrical type. At yung mga salient pole naman is 1,200 pababa naman siya. So, once na mag-solve na tayo ng mga circuitry natin sa alternator, magbibigay ng problem sa atin dyan is yung salient pole type. So, more on mga wound rotor or smooth cylindrical kadalasan yung mga sinosolve natin. So ngayon, lipat naman tayo dun sa concept ng tinatawag na electrical degrees. Okay? So pagdating kasi sa two-pole system, wala tayong problema dyan. Ngayon, ang gagawin ko muna, babalik na lang tayo dun sa DC machine na kung saan ang fix is yung field. Tapos ang gumagalaw is yung armature. So diba, yung mga pole natin is meron ka north pole at south pole. Okay, tapos may magnetic lines of force na tumatawid mula north papuntang south. Tapos meron tayong armature conductor sa gitna. Let's say ito yung single loop armature conductor. Sa two-pole, wala kang problema. So kapag umikot ka ng 180 mechanically, nakaikot ka din ng 180 do sa electrical. Ang electrical degrees kasi, ang concern niya more on do sa development ng voltage, lalo na yung sine wave. Okay? So, yung isang cycle, di ba, alam natin, ang composition niyan is 360 electrical degrees. Pero pwede natin masabi, iba yung nangyayari dun sa mechanical degrees. Wala tayong problema kung ang system natin is two-pole. So, di ba, pag umikot ng 360 yan, 360 rin yung electrical degrees mo. Okay, so ito yung formula natin. So, electrical degrees is equal sa pole over 2 times mechanical degrees. So, sabihin na lang natin, umikot tayo ng 360. So, ngayon, meron tayong pole na 2. So, yung electrical degrees natin is equals to 2 over 2. Okay, so times 360. So, malamang, di ba, 1 ito, 360 degrees. So, walang pinagkaiba yung mechanical sa electrical. Ngayon, magkakaroon ng problem yan kapag yung pole mo is mas marami sa 2. So, sabihin natin, meron tayong 4 pole. So, ganito magiging setup niyan. So, ito yung north. Tapos, yung kabila, yung katabi kaganyan is yung south. Okay? So, tumatawid dyan yung magnetic force. Tapos, dito sa kabila, north ulit yan. Okay? Tumatawid dito. Tapos dito sa baba, yan ay south. So, ayan, tumatawid yung mga magnetic lines of force nila.
Ngayon, gawin natin, maglagay tayo ulit ng single loop conductor natin. Okay? So, tandaan natin, di ba, para makakuha tayo ng 180 dun sa cycle natin, di ba, ng 180 electrical degrees, kailangan nakapag-travel yung conductor natin mula north papuntang south. So, pagdating sa 2-pole, parehas lang siya. Okay? Kung nakaikot ka ng 180, mechanically, nakapag-travel ka rin ng 180 electrically. Ngayon, pag nandito ka na dyan sa 4-pole, ibang usapan na. Kasi diba, kapag pumihit tayo ng 90 degrees, nakapag-travel na tayo mula north papuntang south. Okay? So, lumalabas dito, diba, mechanically, nag-travel ka ng 90 degrees, pero nakalipat ka from north to south. So, meaning, yung electrical mo is naka 180 na. So, ngayon, check nga natin yan gamit itong formula na to. So, lalabas yung electrical degrees natin is equal sa, 4-pole all over 2. Tapos, pumihit siya ng 90 degrees mechanically. So, mangyayari, di ba, 4 over 2 is 2 times 90 degrees. So, is equal siya sa 180 degrees. So, sa pagpihit mo pa lang ng 90 degrees mechanically, pero nakapag-produce ka na ng kalahati nung cycle mo. So, ayan yung concept ng electrical degrees laban dun sa mechanical degrees. So, syempre, kapag nag-full blown na ikot yan, mas marami kang cycles na nagawa. So, let's say, once na makaikot ng 360 yan, edi 360 times 2, 720. So, ibig sabihin, kapag umikot to ng 360 mechanically, nakapag-produce ka na ng 2 cycle. So, ngayon lipat naman tayo sa mga types of armature winding. So, eto, meron tayong tinatawag na single layer winding or half-coiled winding. Lumalabas kasi sa isang slot, meron kang isang coil side. Eh, di ba yung isang coil ay merong 2 coil sides. Eh, di kung isa lang yung coil side na nandun sa isang slot, half-coiled winding lang siya. So, katulad nitong picture na to. So, sa double layer winding naman, so whole coiled winding, sa isang slot, nandun yung 2 coil side. Or pwede natin masabi, di ba, kung meron kang 2 coil side, yun yung dami ng coil mo. Kaya sa double layer winding or whole coiled winding, so meron kang 1 slot, tapos equal siya sa number of coils. So, parang katulad nito, no, let's say kung ganito yung example, 2 sila, multi-turn coil. Nagkataon nga lang itong multi-turn coil natin is kamukha siya ng double layer winding. Pero may iba't iba pa yan, ha. Pwede ka magkaroon ng 4 conductors per slot na kung saan meron kang 2 layer. Yung isang batch, naka siya 2 conductors per slot. So, kung mag 2 layer, magiging 4 sila. So, dito, simple example lang to ng isang double layer winding. So, ngayon, punta naman tayo sa tinatawag na short pitch winding or pitch factor or chording factor. So, chording parang kinulang, something like that. So, short pitch coils are deliberately used. So, sinadya, di ba? Because of the following advantages. So, dito, hindi pa kita, no, kung paano masasabing full pitch at fractional pitch. Pero dito, sa figure natin sa baba, makikita natin yung pinakaiba ng full pitch sa fractional pitch. So, pag sinabi mong full pitch, yung isang side ng coil mo, nasa gitna nung isang pole. Sabihin natin ito, nasa gitna ng North Pole. So, dapat yung kabilang side mo, nasa gitna din nung South Pole. So, kapag nagawa mo yan, yung EMF mo is maximum. So, para nag-plus ka lang ng 2. Pero pag nangyaring nabitin ka, di ba, let's say ito, yung isang end ng coil nasa gitna ng North Pole, pero pag ikot mo, yung kabilang side, wala sa gitna ng South Pole. So, parang unti-unti lang yung flux na nakakuha na ito. Kaya hindi ka makakakuha ng sagad na EMF. Pero ano yung advantage na naibibigay nun? So, ayan, they say upper of end connections. So, meron tayong improve ng waveform pagdating dun sa EMF natin. So, yung generated EMF can be made approximately to a sine wave more easily.
Tapos yung mga harmonics natin, no, kahit papano na re-reduce natin siya. Tapos due to elimination of high frequency harmonics, yung mga eddy current natin or hysteresis loss, nare-reduce siya. So dito sa picture natin na ito, lumalabas dito, 'di ba? Kung yung winding natin sumagad dito, 'di ba, nag 6/6, ibig sabihin itong 7th slot na to, nasa gitna ito ng, let's say, South Pole. Tapos itong 1 nasa gitna ng North Pole. So parang kamukha lang nitong example na to. So ngayon gagawin natin, magsosolve tayo, no, ng tinatawag na pitch factor. So yung pitch factor or yung KP, ito yung formula niya. So vector sum of the induced EMF per coil over arithmetic sum of the EMF per coil. Okay, so parang lumalabas yung nandito sa ilalim, ito yung ideal mo na sana kung nag full pitch ka. Pero hindi ganun yung nangyari. Okay? So meron kang awang. So ngayon, 'di ba, bawas-bawas na yung mapoproduce mong voltage. So pwede rin siya makuha sa formula na sin 90 degrees times pitch. Okay, so yung pitch is yung tinatawag na coil span divided by slots per pole. Or let's say, itong slots per pole na to, pwede natin siyang tawaging pole pitch. Yung distance between poles, gitna ng poles. Or pwede rin siya may formula ang cosine alpha over 2, na kung saan yung alpha is yung tinatawag na chording angle or yung angle na short. Okay? So para masabi nating full pitch winding, dapat yung separation nila is gitna ng North Pole at South Pole. So kung gitna ng North Pole at South Pole yun, masasabi natin, di ba, from 0 degrees to 180 degrees. Kaya nga lang nag-short K, okay? So, hindi ka na nakapag-full na 180. So, magkakaroon ka ng problema dun. So, ngayon, i-express natin yung pitch factor natin gamit yung unang formula. And then, isusunod natin itong cosine theta. Tapos, yung susunod natin is yung sin theta. So, ano ba yung vector sum ng induced EMF per coil? So, ngayon, meron tayong dalawang coil. Yung isa natin nakalocate sa 0. So, lalabas 1 bar, 0 yan. Plus. So, pagdating dun sa na-short, okay? So, na-short siya by some angle. So, ang magiging problema mo dyan, ano yung angle na na-short? Or yung chording angle. So, yung chording angle na yun is equal siya sa 180 degrees multiply by dun sa kinulang na pitch. Okay? So, i-multiply natin siya sa chording pitch. So, tandaan, kung kakausap ka na magtataho, di ba? Ano yung ibig sabihin ng pitch? Ang pitch is basically distance. So, yung distance na kidulang. Okay? So, kung may full pitch tayo na 6/6, di ba? At yung fractional pitch natin is 5/6, lalabas yung kinulang natin, yung chording pitch natin is 1/6. So, yung chording angle natin, lalabas siya na 180 multiply by 1/6. So, mag-i-equal siya sa, so ito na yung makapangyarihan na calculate natin. Lipat lang tayo ng complex mode kasi mas magiging beneficial siya. So, 180 multiply by 1/6. So, yung chording angle natin is 30 degrees. Okay? So ngayon, kapag pinag-compare natin ito, 'di ba, yung pitch factor natin is equals to, so yung isa nakalocate sa 0, yung isa nakalocate sa 30 degrees. Ang kukunin lang natin dito is yung absolute value nito. So ngayon, 'di ba, kung ang separation nila is 180, edi lalabas 1 plus 1 'yan. 'Di ba? Okay, so bali mangyayari dito, yung magiging sagot natin diyan ay, so, gagawin natin ngayon, i-absolute value natin siya. And then, 1 bar 0. Tapos, yung isa naman is 1 bar 30. Tapos ngayon, di ba, kung maganda yung separation nila, edi 1 plus 1. So, is equals to, so 0.965. Yan yung pitch factor natin, 0.965.
Ngayon, dapat mag-work din yan kapag ang ginamit natin na formula is yung cosine chording angle over 2. So, mas madali na lang ito. Ang chording angle kasi natin, di ba, 30? So, divided by 2. Okay? So, yung sagot dyan is, ganun pa din, 0.965. Okay, so sulat na natin ha. So, Kp is equal sa cosine, yung chording angle natin na 30 degrees over 2. So, 0.965. Ngayon, kunin naman natin yung sa dulo. Okay. So, sine 90 times pitch. So, ano ba yung pitch na yun? So, coil span all over slots per pole o yung tinatawag na pole pitch. So, dito, makikita natin yung coil natin, di ba, nag-expand siya mula 1, tapos yung dulo is 7. So, pag nagbilang tayo dyan, kung ano yung pole pitch niyan, dito tayo magsisimula magbilang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung pole pitch mo is equals to 6. Kaya nga, di ba, kapag full pitch, ikaw ay 6 over 6. Kapag ikaw ay fractional pitch, ayan, 5 over 6 lang. Okay? So, lalabas yung pole pitch natin is 6. Ngayon, ano naman yung coil span na yan? Okay? So, makikita natin dito sa example natin, hindi siya sumagad. Nandito lang siya sa 6 slot. So, kapag binilang natin yung coil span mula dito sa 1, so, ang bilang natin is 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 yung coil span natin. Kaya meron kang 5-6 pitch. So, ganun na siya. So, bali dito, yung pitch factor natin, lalabas, sine 90 siya, multiply dun sa pitch natin, which is si 5 over 6. So, once na i-perform natin yan, dapat pare-parehas ng sagot. Okay, so sine 90 times 5 over 6. So, is equal siya sa ganun din, 0.965. So, iisa lang yung sagot, di ba? Ang masasabi na lang natin dito, parang pick your poison na lang kung paano mo siya sasagutan. Okay, so marami kang formula para dun sa pitch factor. Okay? So, after nyan, ang isusunod naman natin is yung distribution factor. Okay, so ganito siya. So, it will be seen that in each space, coils are not concentrated or bunched in one slot. So, sabihin natin, di ba, si phase A, hindi lahat ng conductor niya nasa isang slot, kundi dinidistribute siya sa number of slots to form a polar group under each pole. So, these coils or phase are displaced from each other by a certain angle. So, yung magiging result ngayon, hindi lahat ng EMF induced doon sa coil side na yon, constituting doon sa polar group na yon or phase, are not in phase with each other. Nangyayari nga lang, nagdi-differ sila sa angle equal doon sa angular displacement kada slots. So, para kamukha lang siya ng ano, 'di ba, na pitch factor. Kaya nga lang, ang pinoproblema mo kasi dito, yung sa phase A, hindi siya parang arithmetically na mag-a-add ka lang ng mga voltahe mo. Since nakadistribute sila sa iba't ibang side, sa iba't ibang slot, mababawasan sila, di ba? So, ngayon, magkaroon tayo na example, no, do sa single layer winding with 36 slots, 4-pole alternator. So, i-uncover natin itong distribution factor na to. Gagawin natin, papalakihin natin yan. So, ngayon, pinalaki na natin yung picture. So, meron tayong slot na 1, 2, 3 nasa bandang gitna. So, ang gagawin muna natin dyan, tignan muna natin yung sharing ng slot. So, ito ha, meron tayong rotating magnetic field na 4-pole. So, ayan, diba? North-south. So, yung parang nagpa-travel lang kanina. Yung parang ginawa ko. So, yung pinicture ko kanina, yung magnetic field, siya yung stationary, pero ito, umiikot na. Pero same pa din. So, once na makaikot ng from north to south yan ng 90 degrees, meron ka na kagad 180 electrical degrees. So, ngayon, ayusin muna natin to, no? So, 36 slots, 4-pole. So, kung magkakaroon tayo ng slots per pole, edi 36 slots over 4-pole. So, 36 over 4, meron tayong 9 slots per pole. Which evident naman dito.
So, dito ko na lang numeroan sa taas, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito yung sharing nila, di ba? So, itong North Pole na to, ito yung nasasakupan niyang slots, itong siyam na to, okay? Pero tandaan, yung slots per pole na yan, hahatiin natin yan sa 3 pase. Okay? So, sabihin natin N is slots per pole per phase. So, yung slots per pole mo, di ba, 9. So, divided by 3. Meron kang N na 3. So, slots per pole per phase. So, ibig sabihin, kada pase, magkakaroon siya ng 3 slots. So, ngayon, mala British to or Indian, no? Kaya RYB system. So, pakalanan natin. So, yung R phase na yan, sabihin natin, ito si phase A. Tapos, sa phase B, yellow. So, i-orange ko muna para kita. So, ito si phase B. And then, yung blue, yung B phase, is si phase C. Ilipat muna natin sa convention natin, no? So, ayan, kapag kinulayan natin yan, di ba, ito daw si R phase. So, sabihin natin itong nauda. So, ito siya. Okay. So, phase A. So, kapag umiikot ka na counterclockwise, susunod dapat si phase B. Okay. So, color yellow. So, sabihin natin, kulayan natin ito ng yellow. Okay. Tapos, yung phase natin, color blue. So, ayan, pwede na natin paulit-ulit yung mga kulay niyan. So, madidistribute mo na yung 3 pase sa buong paikot ng alternator. So, blue, diba? Red, 3 red, 3 yellow. So, ito, blue ulit ito. One eternity later. Ayan, so, tapos na lahat. Ngayon ang tanong, ano ba yung pinoproblema ng distribution factor? So, ito kasi yung pinoproblema niya. Diba? Sabihin natin, si phase A, nasa slot 1, 2, 3. Hindi lahat ng conductors ng phase A is nandito lang sa isang slot. Na-distribute sila sa slot 1, slot 2, slot 3. Okay, so yun yung problema. So kung nakasalampak lang lahat sila sa isang slot, edi yung voltage mo is mapagpa-plus-plus mo lang. So yung EMF with concentrated winding. So tandaan, kapag concentrated winding, meron kang maximum EMF, pero pagdating dun sa waveform mo, hindi siya gano'n ka-sinusoidally. So, nakikita nyo yung similarity niya, di ba? Pagdating doon sa pitch winding or doon sa pitch factor natin, na kapag nakadulo-dulo 180, mas nakukuha mo na sagad yung EMF. Yun nga lang, yung waveform, hindi sinusoidally. Okay? So, sa concentrated winding, ganun din. Maximum yung EMF mo, pero hindi gano'n ka-sinusoidally. Pero kapag dinistribute mo siya, mababawasan yung EMF mo, pero pagdating dun sa waveform niya, nag-improve naman yung waveform niya. So ngayon, masasabi natin na yung distance nung grupo nito dito sa kabila, para katulad lang ng ginawa natin kanina dun sa pitch factor. So since, di ba, meron tayong 9 slots per pole, yung 180 degrees natin, madidivide natin by 9. So meron siyang adjacent distance na 20 degrees. Okay? So ngayon, di ba, lalabas kung meron tayong 3 conductor, so yung KD natin is equals to, kung concentrated yan, edi plus 1 lang yung 3. Pero dahil nakahati siya, edi yung mangyayari ngayon is 1 bar 0, yung isa is 1 bar 20 degrees, yung isa naman is 1 bar negative 20 degrees. So kapag kukunin natin yan, meron tayong makukuhang distribution factor. So, try nga natin yan. So, okay. I-absolute value lang natin. So, 1 bar 0 plus 1 bar 20 plus 1 bar negative 20. Pagdating naman sa baba, 3 1 plus 1 lang. Kung nasa isang slot lang lahat sila, di ba, mag-a-add lang yung 3. So, ayan, yung distribution factor natin is 0.959.
Bali, ayan yung distribution factor natin. Pero sabihin na lang natin, di ba, i-employ natin yung mala pitch factor or distance factor. So, tandaan, ito yung dulo nung phase A. Tapos, ito yung sumunod. So, pag nagbilang tayo ng distance mula dito sa pinakadulan na to, ang lalabas, di ba, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tandaan, 9 yung full pitch natin. So, siya yung lalabas na 1 bar, 0 degrees. Yung isa naman is kinulang ng isa. 'Di ba? 8. Nandito sa kabila, nasa 8 siya. So, mangyayari dun, kung pitch factor yung gagawin natin, so yung chording angle natin, 180. So, lalabas 1/9. So, 20 siya. So, plus 1 bar 20 degrees. And then yung last, 7. So, kung 7, 2/9. So, ayan, diba? So, 180 degrees multiply by 2/9. So, lagay lang natin, no? Tignan natin kung parehas ng sagot. Okay, so store lang natin sa A yan. So, 180 multiply by 2/9. And then, yung chording angle natin is 40. Okay, 40 degrees ito. So, yung isa, 1 bar, 40 degrees. All over, ayan, pag-plus lang natin ulit yung tatlo. Kung naka-bunch sila sa isang slot. Kaya lang hindi Hindi lahat sila nandito yung tatlo. Pinag-hiwalay-hiwalay sila. So, tignan nga natin kung same ng answer dito. So, i-perform na natin yan sa Calcu. Siguro ito, no, edit lang natin. Gawin lang natin itong 40. So, ayan. So, 0.959 pa din. So, di ba? Ayan yung distribution factor. So, imbis na makakuha ka ng sagad na 100% na voltage, naging 95.9% na lang siya. So, ayan si distribution factor. So, EMF with distributed winding divided by EMF with concentrated winding. So, tandaan, kapag distributed, mas sine wave siya, bawas nga lang yung output. Kapag concentrated naman, maximum EMF pero hindi ganun ka-sinusoidal yung voltage. So, may iba pa tayong formula para sa distribution factor na kung saan ito yung formula niya. So, KD is equal sa sine and alpha or angular displacement between slots over 2 all over n sine alpha over 2. So, yung alpha natin, okay, so 180 all over slots per pole. Or kung gusto mo iangat yung P, ito na siya. So, 180 degrees times pole all over slots. Ang mga harmonics ay may effect din dun sa pitch at distribution factor natin. So, kung matatake consider natin yung mga harmonics, magbabago ng onti yung pitch factor natin at distribution factor. So, if the short or pitch angle or chording angle is alpha, electrical degrees for fundamental flux, then yung mga value ng harmonics natin is mumultiplyan lang natin ng 3 yung chording angle for third harmonic. For fifth harmonic, mumultiplyan lang natin ng 5. So, depende kung anong add harmonic yun. So, imumultiply lang natin doon sa chording angle and then makukuha mo na siya. Tapos, pagdating naman sa distribution factor, na kung saan yung multiplier natin doon sa adjacent angle natin, di ba, yung alpha, doon natin imumultiply yung harmonics natin. Depende kung fundamental, bali 1, ito yung pinaka-basic natin. So, yung mga delikado is yung mga third harmonic. So, ayan, magmumultiply lang tayo ng 3 doon sa alpha. So, kung anong mga harmonic yan, maglalagay ka lang ng multiplication factor. So, ngayon, nandito na tayo doon sa equation ng induced EMF ng isang alternator. So, di ba may kamukha siya yung sa transformer natin? So, di ba yung 4.44, frequency, flux, tapos number of turns. Depende kung primary side or secondary side. Ngayon, sa alternator, wala naman tayong primary at secondary dyan, di ba? Kaya yung number of turns na yan, number of turns per phase. So, yung makukuha nating induced EMF is induced EMF per phase. Since per phase basis yan.
So, ayan, di ba? So, yung Z, may mga ibang formula, naka 2.22 F, di ba? Ayan, flux, tapos Z, Kp, Kd. So, yung Z kasi is 2N, where yung N is yung number of coils or turns per phase. So, tandaan, yung one turn ay merong 2 coil sides. So, ako, mas ginagamit ko na lang yung formulang 4.44. Kasi ito rin yung ginagamit mo dun sa transformer di ba? Compared sa 2.22. So, mas madali na lang gamitin itong formula na to. So, mapapansin natin, ang pinagkaiba nga lang, since sa alternator, dinidistribute natin yung winding ng paikot, di ba? Kaya nagmamatter yung pitch factor tsaka distribution factor. Hindi kasi katulad sa transformer, halos magkayakap lang yung dalawang winding sa isa't isa yung high voltage tsaka yung low voltage winding Pero ito kasi 'di ba, dinidistribute natin siya paikot, kaya nagmamatter itong Kp at Kd. So since nakuha na natin itong mga to, di madali na lang 'yan, 'di ba? So, yung F, yung frequency natin. So, katulad dun sa induction motor. Bali, nung ginawa ko itong video na to, natapos ko na kasi yung sa playlist na induction motor. So, yung frequency is Pn all over 120. Okay, so ito yung synchronous frequency na kung saan meron kang synchronous speed. Okay. So, ayan, bali yung F is Pn 120. So, yung P is number of poles. Tapos, yung N is yung rotor RPM. Pero yung N na nandito, tandaan, yung N na nandito is siya si number of turns per phase. Tapos, yung N na nandito sa frequency, speed yan. Ito lang yung mahirap, no? Naubusan na kasi tayo ng symbols, no? Para dun sa mga parameters natin. So, nagkataon, magkapareha si number of turns per phase tsaka si speed. Pero ayan lang yung equation ng induced EMF natin sa alternator. So, kamukha nung sa transformer. So, malamang 'di ba, naka-ano rin 'yan, naka 4 tapos minultiply do sa form factor na 1.11 kaya naging 4.44. Okay? So, yung naiba nga lang talaga is yung introduction ng Kp at Kd since naka-distribute sila paikot. So, yung gagawin na natin ngayon is mag-solve na tayo ng problem dito sa introduction ng alternator. So, problem number 1. So, calculate the pitch factor for the stator slots. Okay, di ba? So, meron tayong 36 stator slots. So, yung slots natin is 36. Tapos, ito ay merong 4 pole. And then, yung coils span natin is 1 to 8. Hindi kagad binigay yung pinaka-coil span. 1 to 8 siya. Ang tinatanong is pitch factor. So, ayan yung problem 1 natin. Nagtatanong ng pitch factor na kung saan meron tayong 36 stator slots, 4 na pole, tapos yung coil span is 1 to 8. So, diba, kung may coil span ka na 1 to 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, umiikot yung coil dito. So, lalabas, diba, yung pinaka-coil span mo, ganito lang yung ginagawa ko dyan. So, yung coil span mo is equal dun sa end slot minus start slot. So, nag-end, diba, sa 8, nagsimula sa 1. E di yung coil span mo is 7. Okay? So, pwede na natin makuha, no? So, lagyan natin solution. So, marami tayong formula ng Kp. So, kasi 'di ba yung Kp, pwedeng cosine, yung chording angle over 2. Pwedeng sine, tapos pitch. Okay? Multiply by 90 degrees. Or sine 90 multiply by pitch. Tapos, yung vector, sum, all over yung arithmetic. So, in terms sa arithmetic, so, since single lang naman yan, di ba? 1 plus 1 lang. So, parating 2 yung ilalim natin. Ang nagkakatalo lang dito sa vector sum. Pero ang tanong, di ba, kung magpo-full pitch ba itong winding na to, ano ba yung sagad niya? So, gagawin natin, kukuha tayo ng slots per pole. Okay?
So, slots per pole. Ito dapat yung sagad mo. So, 36 all over 4. So, equal yan sa 9. So, ibig sabihin pala, dapat siyam. Okay, so 9, 10. Tandaan ha, kung meron kang pole pitch na 9, ang pinakabagsak mo is 10, di ba? Ang counting is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito yung full pitch. Ito yung 9 over 9. Pero hindi ka nag 9 over 9. Nag 7 over 9 ka lang. So, ngayon, kapag ginamit natin itong mga formulang to, dapat pare-parehas lang tayo ng sagot. So, ngayon, try na natin yan. Unahin muna natin itong isa. So, yung KP natin is equal sa sin 90 degrees times pitch. So, lalabas 7 over 9 yan. Okay? So, haga 7 lang kasi tayo, di ba? Tapos, yung sagad natin, 9. So, is equal yan sa, okay? So, bali, sin 90 multiply by, so, 7 over 9. So, is equal yan sa, okay, so 0.9396. So, 0.9396. Ayan yung pitch factor natin. So, ngayon, try naman natin si cosine. Okay? So, si cosine alpha over 2. Ibayin natin to ng kulay. So, yung chording angle natin, di ba, is equal siya sa 180, okay, multiply by chording pitch. Ano yung kinulang? So, base dito, di ba, kung 9 yung sagad natin, nasa 7 ka, di ba, kung meron ka 7 over 9, para mag 9 over 9 yan, kulang ka ng 2 over 9. So, 180 multiply by 2 over 9. So, it will result to, okay, so 180 multiply by 2 over 9 equal siya sa 40. So, 40 degrees. So, ngayon, yung cosine 40 degrees natin all over 2 is equals to, or sabihin natin cosine 20, no? Kung gusto mo mas mabilis. Okay? So, is equals to, same pa din, 0.9396. So, 0.9396. And then, yung last natin is yung vector sum all over yung arithmetic. So, kung vector sum, so yung isa nasa 0, yung isa nasa 40. Gamitin na lang natin yung chording angle over 2. So, i-absolute value lang natin. So, KP. So, kapag nagsusolve kayo na KP, katulad nga na sabi ko, pick your poison na lang. Okay? So, i-absolute value lang natin. So, shift height. So, 1 bar 0 plus 1 bar 40. All over 1 plus 1. So, ganun pa din, 0.9396. So, ayan yung pitch factor natin para sa problem number 1. So, problem number 2. Calculate the distribution factor for a 36 slots, 4 pole, single layer, 3-phase winding. So, parang dapat pala hindi ko na sinosolve ito. Kasi, di ba, ito yung problem natin kanina eh. Okay? So, tignan natin yung sagot, tapos gagamitin ko yung kabilang formula. So, base doon sa ginawa natin kanina, ang sagot is 0.959. So, kapag ginamit natin itong sin NA over 2 all over N sin alpha over 2, dapat 0.959 din yung magiging sagot natin. Okay, so yung required natin ay KD. Okay, so solution. So, pagdating dito, iba na yung gagamitin natin para maiba naman. So, si sin N alpha over 2 all over N sin alpha over 2. So, ngayon, si N natin is slots per pole per phase. So, kahit paano parang nakuha na natin kanina yan, di ba?
So, yung n natin is slots per pole, 36 over 4, which is 9, divide by 3, 3. So, meron tayong 3 slots per pole per phase. So, pagdating naman dun sa adjacent angle natin, so yung alpha natin is 180 degrees all over slots per pole. So, parang nakuha na rin natin kanina yan. So, 180 all over 9, which is 20 degrees. Kaya nga lang, hindi tayo vectorial addition ngayon, di ba? So, using sine function. So, yung KD natin is sine. So, 3 times 20 degrees all over 2 all over 3 sine 20 degrees all over 2. So, dapat 0.959 yan. Okay, so bali sine tapos 3 times 20 all over 2 all over, ayan, so 3 sine, so 20 over 2. So, yung sagot natin is, so yun, same pa din, 0.959. Ayan yung distribution factor natin. So, kahit anong formula yung gamitin mo, same pala. So, masasabi ko lang, kailangan nyo practicein ito kasi ito mga formulang binibitawan natin ngayon is common lang siya for alternator. Kapag nasa iba kang subject ng EE, hindi mo siya nagagamit. Kaya daming nahihilo-hilo dito sa distribution factor or pitch factor. So, kapag nasa salient pole tayo, malamang papahiluhin rin tayo nun eh. Ngayon naman, problem number 3. So, meron tayong alternator na merong 18 slots per pole. So, S over P. Tapos, yung first coil daw, o sabihin natin coil span na lang to. So, yung coil span natin, naglalay from first to 16 slot. Alam na natin yung gagamitin natin dyan. Okay, so ang tinatanong, yung required natin is yung pitch factor, KP, sa iba't ibang uri. So, meron tayong, sabihin natin, yung N is equal sa 1 for fundamental, 3 for third harmonic, at 5 for fifth harmonic. So, solution. So, nabanggit natin kanina, di ba, kung may mga harmonics tayo, mas maganda yung cosine formula na lang yung gamitin natin. Yung KP is equal sa cosine N, yung chording angle all over 2. Yung N depende dun sa waveform mo kung fundamental, third harmonic, or fifth harmonic. So ngayon, ang poproblemahin muna natin is yung chording angle. Kasi kapag dating sa third at fifth, madali na lang yan. So yung chording angle natin is 180 degrees. Tapos dun sa chording pitch or yung kinulang. So ngayon, di ba, meron tayong 18 slots per pole. So ang sagad mo is 18. Okay? Pero ang tanong, hanggang saan ka lang? So, di ba, para makuha yung coil span natin, yung CS natin, di ba, is end slot nga minus yung start. So, lalabas yan, 16 minus 1. So, yung coil span natin is 15. Okay? So, ibig sabihin, yung fractional pitch winding natin is 15 over 18. So, lalabas yung chording or yung kinulang, yung short pitch natin dyan is 3 over 18. So, pwede natin magawa, yung chording angle natin is 180. Para alam ko na mapapapuntahan nito ah. So, 3 over 18. So, kapag minultiply natin yan, so 180, 18, edi 10 yan. So, 10 times 3, 30. So, yung chording angle natin is 30 degrees. So, kung gusto natin ma-validate, pwede naman. So, 180. So, 3 over 18. Ayan siya, 30 degrees nga. So, ngayon, pwede na tayo makapag-solve ng fundamental, third harmonic, at fifth harmonic. So, N is equals to 1. So, cosine 30 degrees over 2. So, is equals to, so, cosine
So, 30 divided by 2. So, 0.9659. Okay, so 0.9659 para dun sa fundamental. Tapos, susunod naman para dun sa third harmonic. So, n is equals to 3. So, mangyayari cosine 3 times 30 degrees all over 2. So, ganun lang siya. So, dagdagan lang natin ito. So, times 3 is equals to 0.707 or parang 1 over square root of 2. And then last, yung fifth harmonic natin, n is equals to 5. So, cosine 5 times 30 degrees all over 2 is equal siya sa, okay, lagay natin 5. So, 0.258. So, ayan yung mga iba't ibang pitch factor natin, no? Depende dun sa wave natin. Fundamental, third harmonic, or fifth harmonic. So, para sa ating last problem, so, syempre, mag-solve naman tayo ng generated EMF. So, a 3-phase, 6-pole. So, ayan na, 3-phase, 16-pole. Star connected, so Y siya, with 144 slots and 10 conductors per slot. So, sabihin natin Z per S. Parang malaano lang, DC machine. Okay? So, yung flux per pole natin is 0.03 Weber. Tapos, ang sinabi, sinusoidally distributed daw. And the speed is 375 RPM. Sabihin na lang natin NS. Ayan, yung synchronous speed. So, 375 RPM. So, ngayon, ang tinatanong sa atin, yung required natin is yung frequency at yung line voltage. Or sabihin natin, EG ng line. So, assume full pitch coil. And so, kung assume full pitch coil, yung KP natin is 1. So, bali ganun siya. So, ngayon, solve na natin yan. Dito na natin lagay. Solution. So, kung sinusoidally distributed, di ba, meron tayong value ng distribution factor. So, yung EG per phase natin is equals to 4.44. So, frequency, flux, number of turns per phase, KP, KB. So, since ang KP ay 1, meron na tayo. Okay? Ang wala pa tayo, frequency, which pinapahanap din yung frequency. Wala tayong KD, wala pa tayong number of turns per phase, meron tayong flux, wala pa ito. So, marami tayong isa-solve. So, number 1, frequency. So, yung frequency natin is Pn all over 120. Okay? So, yung frequency natin, no, i-hertz na lang natin siya. Parang ang weird, no? Frequency RPM. Okay, so 16 pole times 375 RPM all over 120. So, is equals to. So, malasalient pole ito, no? Ang daming niyang poles. So, 16 times 375 all over 120. So, meron tayong frequency na 50 Hz. So, 50 Hz. So, since may frequency na tayo, ang kulang na lang natin is number of turns per phase. Tapos yung KD. Unahin muna natin yung N. So, tandaan, yung N is turns per phase. So, kung titignan natin yung mga parameters natin, so lalabas, di ba, meron tayong 10 conductors per slot. Meron kang 144 slot. Okay? Tapos, dapat dala-dala nyo pa rin yung basic foundation sa DC machine. Okay? So, di ba, sa one turn, meron kang 2 coil side. Kada coil side, di ba, isang conductor ang bilang mo. So, ibig sabihin, sa one turn, meron kang 2 conductors. Okay? So, kung makakancel natin yung mga yan, so, meron na tayong number of turns. Pero kailangan nga natin, di ba, space. So, 3 phase.
So, ito yung formula natin para sa number of turns per phase. Okay, so solve na natin yan. So, 10 times 144 all over 2 times 3 is equals to 240 turns per phase. So, yan, 240 turns per phase. And then, lastly, ang kulang na lang natin, KD. Kaya sa totoo lang, no, kapag exam, lalo na board exam, ganito yung mga problem mo, may part na hinuhuli mo yan eh. Kapag sinolve mo siya, dami mong hinahanap oh. Hindi mo kagad diretso makukuha yung EG natin. Lalo na itong KD na to. Okay? So, yung KD natin is sine and alpha over 2 all over n sine, okay, alpha over 2. Dami na naman hinahanap. Yung n na maliit natin, di ba, is yung slots per pole per phase. So, gagawin natin 144 slots divided by 16 pole all over 3. Okay? So, equal yan sa 144 divided by 16 divided by 3. So, 3. So, meron kang 3 slots per pole per phase. So, slots per pole per phase. And then, susunod yung alpha. Yung alpha is 180 all over slots per pole. So, 180 degrees all over 144 over 16. So, meron kang alpha na. So, di ba ang haba i-solve nito? Kaya malamang skip talaga unang gagawin mo dito eh. Ihuli mo na lang siya. Okay. So, ang sagot natin dyan is 20 degrees. Yan yung adjacent angle natin. So, by that, makakapag-solve na tayo ng KD. So, yung KD natin is equal sa sine. So, 3 times 20 over 2 all over 3. Kamukha lang nung kanina, no? Diba? Sine. So, 20 over 2. So, yung KD natin is equals to, so yan, 0.959. At ayan, dahil nakuha na natin, makakapag-solve na tayo ng generated EMF natin. Okay? So, for generated EMF natin, so yan na, generated EMF natin per phase. Ayun pala, pinahanap rin pala yung phase EMF. So, okay naman. So, 4.44 times 50 Hertz times 0.03 Weber multiply by, okay, number of turns per phase. So, 240. So, turns per phase. Tapos, multiply by KP, which is 1. Tapos, yung KD natin is 0.959. So, ayan. Kuha na natin si EG per phase. So, si EG per phase natin is equals to, so, ayan, 4.44, 50, 0.03, times 240. So, hindi ko nalalagay si KP, no? 1 lang naman siya. So, multiply natin si distribution factor. So, 1,534.136 volts. So, ayan yung per phase. So, 1,534.136 volts. Since star connected siya, yung generated voltage natin sa line is equal sa square root of 3 ng EG per phase. So, ang gagawin lang natin, imumultiply lang natin sa square root of 3 yung nakuha nating sagot na per phase. So, times square root of 3. So, 2,657.202. So, 2,657.202 volts. At ayan yung mga sagot natin dito sa sample problem number 4. At dito na din nagtatapos, no, yung madugong introduction natin para sa alternator. So, sa susunod na episode natin, so, episode ano na siya, 19, which is episode 2 dun sa alternator natin, no. Ang discussion na natin is yung voltage regulation naman ng alternator.
So, if you find this video helpful, so paki-share sa mga classmates niyo at sama-sama tayo magpalakas ng basic foundations natin sa electrical engineering dito sa EE Lectures and The Lord of Stories podcast. Bye!